Sino ba ang hindi matatakam kung ang bubungad sa iyo ay isang dambuhalang burger? Kaya huwag kayong mapapagod kasi hindi lagi nasa ilalim eh. Aangat din tayo. May pila po! Yan ang madalas na linyahan kapag may sumisingit sa pila. Sa ganitong senaryo, ang gagawa natin ng eksperimento ngayong Sabado. Kung kailan ako bumili, saka ka naman bumili. Di ba nakikita? Nakapila kami rito. Sorry po ate, nagmamadali lang po kasi talaga ako. Kailangan ko lang po. Ngayong Grandparents Day, magbigay pugay sa ating mga lolo at lola. Kailan mo ko mga hugaw-hugaw, naanal mo ko, kumain mo, mga may umilipot, pwedipot, anak. Tricycle driver noon? Certified public accountant ngayon. Pero hindi lang yan, part-time professor na rin. So pag umaga yung pasok ko, afternoon doon ako namamasada, may dala-dala ako libro. Pag wala akong pasok, nandun ako sa terminal talaga. Eto na ang mga nakaka-inspire na kwentong aantig sa inyong mga puso. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Sino ba ang hindi matatakam kung ang bubungad sa iyo ay isang dambuhalang burger na may cheesy goodness at juicy sarap patty at mas lalong pinasarap ng mouth-watering mozzarella cheese? Tatanggi ka pa ba o kakasa sa pagsample ng trending giant burger na ito? Pero sa maniwala kayo o hindi raw mabubutas ang bulsa nyo sa burger na ito. Ang presyo kasi nito, naglalaro sa 65 hanggang 170 pesos na pwedeng lantakan dito sa isang kalye sa Quiapo, Maynila. At ang nagpasimuno raw ng trending dambuhalang burger na ito, walang iba kundi ang self-confessed burger lover na si Jennifer at ng partner nito na si Jay. Burger yung naisip kong negosyo kasi wala pang nagtitinda ng burger dito sa May Carriedo. So nag-isip ako ng bago kung ano pwede naming itinda. Hindi na nga raw akalain ni Jennifer na ang kanyang own version ng burger recipe papatok at tatangkilikin ng madla. Yung bestseller po namin, mozzarella burger. Double patty with double mozzarella. Ayan po yung pinaka-bestseller namin. Ito pa ang siste. Ang kanilang ginagamit na patty sa burger, abay sariling recipe raw nila. At ang sikreto raw para mas lalo pang lumabas ang linamnam nito. Tina-torch po namin yung mozzarella cheese doon sa may patty. So parang nagsasapot-sapot na siya pag natotorch siya at nagme-melt. Ang buns, pinalamanan ng fresh lettuce. Pinatungan pa ng not just one but two burger patties. May dagdag pang katutak na mozzarella cheese sa kabinuhusan ng melted cheese. Tinakpan ng panibagong bun at ang resulta, over sa sarap na higanting burger. Pero kwento ni Jennifer, bago pa man daw magsimulang dumugin ang kanilang patok na burger, naranasan din daw nilang sumubok ng iba't ibang pagkakakitaan. Na sa huli, taob ang kanilang puhunan. Yung perang kinikita lang namin nun, pambayad utang, pagkain namin araw-araw. Pero ang ating bida, never say die at patuloy na nagpursige sa buhay. Lalo pat may 5 anak na kailangang buhayin at pag-aralin. At nito nga lang Enero nitong taon, sinimulan na niya ang pasabog niyang dambuhalang super cheesy burger. Nagpapasalamat naman si Jennifer na ang partner niyang si Jay kaagapay niya sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi ako sumuko Laban lang. Tas dasal lang yan. Yan lagi kong sandata. Kung dagsa ang mga parokyano sa kanilang burger stall, siguradong ang tanong niyo, nakakailang burger kaya sila sa araw-araw? Usually po, sa isang araw, nakaka-500 po kami pataas. Depende po sa araw yon. Pag Friday, Saturday, Sunday, mas marami sa 500. Malaki raw ang pasasalamat ni Jennifer dahil ang kanilang giant burger nag-trending at pinusuan ng mga netizen. Ang Good News team, saksi kung paano dinubog ang burger stall ni Jennifer. Kaya ang mga parokyano,
pinulsahan namin kung pasado sa kanilang panlasa ang dambuhalang burger. Pagka tinikman mo yung patty nila, sobrang sarap, malasa yung karne. Kakaiba siya kasi mozzarella yung gamit nila. Masarap, lasang-lasa yung cheese. Sobrang meaty. Lasang-lasa yung pagka-beef niya. Winner talaga sa mga suki! Ang isa pa raw sa talagang hatid na good news ng kanilang burger business ay yung nagkaroon sila ng tsansa na makatulong sa kanilang mga staff at magkaroon ng hanap buhay. Kung nasan kami, nandun din sila. Kung ano pagkain namin, pagkain din nila. Hindi katulong trato ko sa kanila eh. Kumbaga kasama, pamilya. Yan sila sa akin. Kumikita na nga raw ngayon ang burger nila na nasa 5 hanggang 10,000 piso kada araw. Malaking tulong daw ito para matustusan ang gastusin sa bahay at pag-aaral ng mga anak. Bukod pa riyan, si Jennifer patuloy pa rin daw pagsisikapang palaguin ang kanilang burger business para sa pinag-iipunan daw nilang maipundar. Ang goal ko po ngayon, gusto ko magkaroon ako ng sariling bahay. Kasama ng mga anak ko. Hindi ako nag-aasam ng malaking bahay, hindi. Gusto ko lang magkaroon ako ng sarili kong bahay. Ang kwento ng negosyo ni Jennifer, kapag doble ang sipag, doble rin ang sarap. At ang susi para makamit ang tagumpay? Magtiyaga lang kayo, lagi nyo rin samahan ng dasal, pananampalataya. Huwag kayong mapapagod kasi hindi lagi nasa ilalim eh. Aangat din tayo. May pila po! Yan ang madalas na linyahan kapag may sumisingit sa pila. Hi, good morning. Gaya sa stall na ito kung saan ang tiramisu cake dinudumog. I-order ko na lang po pero one slice lang po. Pero bahagyang naantala ang pagbebenta nang ang lalaking ito bigla raw sumingit sa pila. Bida pa raw niya. One biscoff. Alright. Business as usual daw para kay Chef Kim nung araw na yon. Hindi na nga raw niya inakala na dadagsain ng mga customer ang kanyang specialty na tiramisu cake. Ay, ma'am, sorry. Pregnant po. May alcohol po yung tiramisu namin. We started going viral since May of this year. And surprisingly, on that day, na-sold out kami kagad nung umaga. So we had to schedule a restock noong 6 o'clock. And then pagdating namin, sobrang haba na nung pila. And we were really surprised. Maayos naman daw sana ang pagtitinda. Pero nagkaroon lang ng aberya nang ang isang lalaki nagpumilit na mauna sa pila. Actually, hindi siya yung first na nag-request na sumingit. So may iba talagang they were throwing their money na talaga na pwede pasingitin mo na ako. Dahilan ng lalaki, nagmamadali raw siya. Kung susunod kasi siya sa pila, posible siyang abutin ng 45 minutes hanggang 1 oras. Sabi talaga namin, we have to honor yung pumila. And siya, pinilit niya talaga. Pero nang sinabihang sumunod sa pila, dito na raw siya nagsabi na isa siyang person with disability o PWD. Nahiya naman kami. There were like over almost 100 people who lined up that day. So kaya para nakakahiya na magpasingit because if magpasingit kami, baka biglang magsunod-sunod na lahat, biglang sabihin, Senior PWD. I-order ko na lang po pero one slice lang po. Bulk order din daw ang gusto niya. Pero dahil sa limitadong supply at dami ng customer, hindi niya raw agad ito napagbigyan. Dito na raw tila nanakot ang lalaki at sinabing, nanakot pa ito na ipakukulong niya si Chef Kim dahil hindi raw nito kinilala ang karapatan niya bilang PWD. I didn't know na may ganun palang possibility na pwede palang may nakukulong pala pag hindi in-honor ang pagpapauna sa pila. Pero matapos mapagbigyan ni Chef Kim ang lalaki, Sana, yung mga rude customer, maiwasan din nila na maging ganun ka-entitled, masyadong bossy, kasi pare-parehas lang naman tayong ginagawa natin yung trabaho natin. wala naman daw kaso kay Chef Kim na magbigay ng prioridad sa piling customers. Basta't may valid reason at iparating ito sa kanila sa maayos na paraan. Thank you so much po. Sa ganitong senaryo, ang gagawa natin ng eksperimento ngayong Sabado.
kasabot nating si Alex, magkukunwaring sisingit sa pila sa isang karinderya. Ang kasabot naman nating si Riza, ang pupuna sa kanyang ginawa. Ano kaya ang magiging reaksyon ng tindera sa pagsingit niya? Aktingan na! Sa kahabaan ng pila, Mamadali ako. Ano ka? Bakit nagmamadali ko? Nauna nga ako, ganina pa nga ako rito. Kuya, kanina ka pa nga bumibili. Kaya nga noon, kung kailan ako bumili, saka ka naman bumili. ang tindera napatingin na sa dalawa. Ang sagot ng tindera, hindi namin inasahan. Ang target, pinayagang sumingit ang ating kasabwat. Bakit naman kaya? Lang ma'am, nagugulat at ganun sila. Medyo mainit po yung ulo ni ma'am. Ano pa, kayo na pa na lang po sir kasi di pa naman siya makapag-design ng punta. Sa pangalawang subok natin ng eksperimento, lipat naman tayo rito sa isang paresan. Magiging matagumpay kaya? Roll the good news camera. Ate, magkano pare? 5-5 po, with rice. Kuya, hila ka muna. Hindi, nagmamadali kasi ako. Break time Parang naman. na po tayo nagmamadali. Kaya nga, kanina ka pa dyan, hindi mo. Habang tuloy ang bangayan ng dalawa, ang tindera bigla na lang Kaya nga, Ito, sinasabay ko na bara. kanina ka pa nandyan. Kanina pa nga napapansin ko si ate sinasabi mo una niya yung mga nauna. Yung isingit ka bigla. sabay na ngang ginawa ang order ng dalawang kasabwat. Dahil sa dami ng customer, hindi na ito nagpa-interview pa. Sa huling eksena, dito naman tayo sa pila ng jeep sa isang terminal sa Cubao. Sa pagkakataong ito, si Riza naman ang sisingit sa pila at ang kasabot natin na si Elaine naman ang kunwaring magrereklamo sa ginawa niya. Makakalusot kaya si Riza? Nakita mo ba? Nakapila kami rito. Bakit sumisingit ka? Eh, nagmamadali po ako eh. Kailangan ko lang po talaga. Kailangan ko lang po talaga magmadali ngayon. Parehas naman tayo nakapila dito ha. Bakit sumisingit ka? Eh, kailangan ko nga po magmadali. May nahabol po ako. Ang ilang mga pasahero, hindi na pinuna ang pagsingit ni Riza. Sa halip, mukhang umiinit ang ulo sa bangayan ng dalawa. Kailangan ko na nga po sumakay. Alam niya ginagawa niya. Hindi na ganda yan eh. Sumisingit kayo na sumisingit eh. Kailangan ko nga po kasi. Hanggang sa ang lalaking ito, bigla na lamang itinulak paloob si Riza sa jeep. Pagsakay ng lalaki, lumarga na ang jeep. Kaya lipat na tayo sa ibang nakaparada. Sa huling salang, mga estudyante naman ang bida. Hoy, miss, teka. Hindi mo ba nakikita? Nakapila kami rito. Sorry po ate, nagmamadali lang po kasi nagmamadali talaga ako. rin naman Kailangan ko ako, lang po. ah. May appointment lang po ang kailangan puntahan. Nakapila oh. Maya-maya pa, ang estudyanteng ito nakisali na sa usapan. Ate, dito na lang po yung Masyado naman kayo ano eh. Okay lang naman. Simple nga ano lang eh. Ang target, piniling intindihin ang sitwasyon ng kasabwat. Po, kasi nagsisigawan na, nag-trigger na sila parehas eh. Kaya pinasingit ko na lang siya dito para maiwasan yung init ang ulo. Nagulat lang po talaga ako kasi kala ko una po kasi pumila si ate kasi kasunod po namin siya. So ina-expect ko po na totoo naman pong dapat na magalit siya pero baka valid din naman po yung reason ni ate kasi sabi niya nagmamadali daw po siya. So di na po ako nakialam, nagtago na lang po. Salamat sa iyong malasakit ha, kapuso. Ayon sa eksperto, may dahilan kung bakit may mga taong mas maiksi ang pasensya. Maraming factors ang reason for this. Maaring number 1 is yung upbringing. Nakikita siguro nila from the home, sa kanilang mga people around them na mainipin. So, parang nakukuha din nila yung gano'n na trait or pag-uugali. Another siguro, kaya sila mainipin is because of anxiety. Pag anxious kasi isang individual, maaring gusto nila makuha kaagad, no? Kasi hindi sila mapakali, marami silang iniisip, marami silang gustong gawin. Pero ang pagsingit, lalo na kung walang wastong rason, hindi raw sagot para makaiwas sa mahabang paghihintay. Habang naghihintay sila, pwede nilang i-distract ang kanilang sarili. So, pwede silang, halimbawa,
breaths na inhale, exhale, para mas kumalma sila. Another is focus sila sa ibang bagay. Like for example, makinig muna sila sa music para makalma ang kanilang sarili. Or talk to someone para hindi nila mapansin na ang time pala medyo matagal na kung meron silang nakakausap. Kung may hindi naman maiiwasan, iparating na lang daw ang request na mauna sa pila sa marespetong paraan. Tandaan mga kapuso, ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig at bawat kilos na ginawa natin, may kaakibat na responsibilidad at dapat pag-isipang mabuti para ang pakikisalamuha sa kapwa, Thank you so much po. smooth lang. Dahil Grandparents Day bukas, wala kayo sa lolang ito dahil si Lola nag-celebrate lang naman ng kanyang ika-100 kaarawan. Isa ka rin ba sa excited tuwing magbe-birthday? Wala kayo sa lola na ito mula sa Davao. Si Lola kasi, pinakaabangan pa rin ang birthday. Paano ba naman kasi? Ika-100th birthday na niya. Good year and good health for Mama Lucy. Hindi naman niya masyadong pinaghandaan, ha? Sa birthday video na nga niya na ito noong July 29, 2025, si Lola, posturang-postura sa kanyang Filipiniana with matching tiara pa, ha? Winner! Thank you, kayo. Thank you, thank you, thank you. Ang kikay na centenarian Lola, kilalanin natin dito sa Good News. Siya si Lola Lucila. Nagsusuklay, nagli-lipstick, at kilay is life ang lola niyo, ha? Daig kayo, no? Kailan mo ko mga hugaw-hugaw, naanal mo ko, kumain mo, mga may umilipot, pwedipot, anak. Pero bukod sa pag-aayos, matalas pa ang utak ni Lola. Nagagawa pa nga nitong makipag-video call. Kasi malayo din ako. I just only call by through messenger. Parang normal pa sa kanya. Palaging tama yung mga ano niya. Maalaala niya lahat. Age is just a number na nga para kay Lola Lucila dahil sa kabila ng edad, araw-araw pa rin siyang nagnonovena ng 4 na oras. Kung wala raw sa harap ng altar o salamin, eto siya at nasa harap naman ng tablet niya. Inaabangan ang paborito niyang game show, ang Family Feud. Magandang hapon po mga kapuso. Friday na naman. Sino ba sa inyo excited na magpahinga ngayong weekend? Uman ako, may siya, no? Umandugin ako. Todos mamati ko. Uman, family feud. Talaga namang productive si Lola. Ano nga kaya ang sikreto niya? Lumaki raw si Lola sa maliit na pamilya at payak na pamumuhay. Siya ang panganay at nag-iisa lang ang kapatid niya na si Felicidad. Ang sikreto raw ni Lola sa mahabang buhay? Kumain ng masustansya at huwag magpadala sa problema. Hindi ka mag-abuso pa taon. Bata ka, kanan, safi ka uno na mo. Karon, maidaran ka na, isda na ng gulay. Sadyang masayahin at hindi rin daw nagpapadala sa pagsubok ng buhay si Lola. Kahit pa mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang nag-iisang anak na si Amelita. Kanang pagtuloy sa sigarilyo, cashier ko. Ako yung mag-issue ticket, kuwan sa kwarta. At mula to, tanat. Hindi man naging madali ang buhay nilang mag-ina. Sinikap ni Lola Lucila na mapagtapos ng pag-aaral si Amelita sa kursong BS Pharmacy. Maging ang isa sa mga apo niya na lumaki sa kanya, itinuring na rin daw niyang tunay na anak. Napagtapos niya rin ito sa kolehiyo at isa ng ganap na pharmacist abroad. Mahal na mahal daw ng kanyang mga apo si Lola. Siya raw ang lola na hindi mahigpit at mahinahon pa rin kahit nagalit. Talagang matulungin sa mga pamangkin niya. Minsan magalit man yan, nasa tama. Tumutulong yan basta na sa may pangailangan ka. Happy ka? Simple man ang naging pamumuhay nila, kontento at masaya namang tumanda si Lola Lucila. At ang tanging naging hiling nito kada taon ay bigyan siya ng mas mahaba pang buhay para makasama ang mga taong mahal niya.
Pero sa bawat taong dagdag sa kanyang buhay, ay tila siya namang bawas sa mga taong malapit sa kanya. Ang nakababata kasing kapatid, nauna nang sumakabilang buhay noong 2001. Kumakiyan sa akong high school o yung loko. Iyan mo katitong pa, ako yung nagbalangkray. Ang siyempre, sakit sa katutagin. Magpumbuol siya. Kay close good mo. Wala din sa away sukat. Pero para sa isang ina, wala na nga raw mas sasakit pa sa masaksihan mong pumanaw ang iyong anak. Taong 2019 nang mamatay sa cancer ang nag-iisang anak ni Lola na si Amelita sa edad na 59 years old. Wala niya siya nagsabi na patay. O lahat ng tandigan, people na, marami na kami. O naadi na, patay. Ako, kulabas ko. Hindi man kapiling ang anak at kapatid, ang naging katuwang niya sa buhay, ang pinalaki niyang apo na si Marie. At nang mag-OFW ito, pinaalagaan ni Marie si Lola sa 2 helper. Kaya naman kung may goal daw si Marie sa buhay, yun ay ang siguruhing makakauwi siya sa mga espesyal na okasyon ng kanyang Lola Lucila. Tulad ng 100th niyang kaarawan, kakuntsaba ang mga pinsan at ibang kamag-anak. Hindi po biro ang umabot ng 100th birthday. Naghanda sila ng sorpresa para kay Lola. For Mama Lucy. Alam mo, ganda ang panahon. Wala'y ulan. Tapos, wala sa dibat ng sakit. Kaya sampai hindi dralo. Ganda masyado. Meron di-interview. Pag-isa ako. Thank you, kayo. Thank you. Natapos man ang selebrasyon, may gusto pa raw humabol ng pagbati sa ating centenarian. Belated happy birthday po kay Lola Lucila. Balita po namin, naka 100 years old na po kayo. We are very happy for this milestone of yours. At sana po, syempre, mas tumagal pa sana po ang buhay ninyo para mas makasama nyo pa ng matagal ang mga mahal nyo sa buhay. At syempre, salamat na rin po sa inyong suporta parate sa Family Feud. Again, God bless you po and I hope to meet you one of these days. Thank you. It's na, Ma! Ding dong! Yay! Sila po yung greet si Ding Dong sa imo, ha! Happy! Happy. Hi, Ding Dong! May kunatiran ako sa imo. Uy, kagwapo ng imo. Wow! Kaya agamalitay ba? Mga kita na. Bawat taong naidudugtong sa ating buhay ay isang biyaya. Dahil gaya ni Lola Lucila, ang bawat karagdagang taon, dagdag oras para maipadama ang pagmamahal sa kanyang mahal sa buhay. Tricycle driver noon? Certified public accountant ngayon. Pero hindi lang yan, part-time professor na rin. Wala yung card mo, ito yung grade mo after the prelim examination. High school pa lang, napasabak na sa paghahanap buhay ang ngayon 36 anyos na si R.R. Dimla. So pag umaga yung pasok ko, after nandun ako ng mamasada, may dala-dala ako libro. Pag wala akong pasok, nandun ako sa terminal talaga. Panganay sa 6 na magkakapatid si R.R. Sa pamamasada ng tricycle ng ama rin sila umaasa. Pero nang magkaroon ng oportunidad para magtrabahong aircon technician abroad, tinanggap niya raw ito. Kaya ang naiwang tricycle, si R.R. ang sumalo para na rin pandagdag kita. So ang goal ko, mamasada ng tricycle. Kasi sayang yung tricycle namin para mabawasan yung burden ng tatay ko. Kaya naman habang abala sa pagsusunog ng kilay sa kursong Bachelor of Science in Accountancy, isinasabay niya ang pagkakayod sa kalsada. So akala nila pag may dala akong libro, nagpapanggap lang ako na may dala akong libro, hindi ako nagbabasa. Ang thinking ko lang kasi naman noon, maghihintay ako ng pasahero. 1 oras, 2 oras, so bakit ko sasayangin yung oras ko na makipagkwentuhan lang? I mean, nakikipagkwentuhan ako pero may mas malaking mission ako
Para kasi kay RR, bawal ang tamad. Mahalaga kasi ang bawat oras, lalo na kung may oportunidad na kumita. Yung father ko kasi lagi niya sinasabi sa akin, nung bata pa lang ako, pag tamad daw ako, wala daw akong pupuntahan. Malayo man, proud daw si Tatay Jose sa sipag ng kanyang anak. Yung kinukwento niya nagkakadi siya, totoo yun. Kahit nung nagbabakasyon ako, nagkakadi pa rin siya nun. Pero hindi raw naging madali para kay RR ang pagsabayin ang pag-aaral at pagkakayod. Minsan din daw siyang nalihis ng landas habang nag-aaral. Yung bumagsak ko subject, kasi lagi ako nag-absent nun. Siguro pangalawang girlfriend ko yun. I gave time talaga. Hindi naman ako nagsisisi, pero it's a wake-up call for me na parang ginising ako ni Lord, ginamit niya as instrument. Kasi kung di dahil sa Kanya, hindi ako magigising na, kailangan kong makagraduate, kailangan kong makapasa ng board exam. Pero sa kabila ng hirap, si RR hindi sumuko sa ngalan ng diploma at kagustuhang makatulong sa kanyang pamilya. Hindi ko pinilit na mamasada, ganyan, kusa po siya. Kasi ayoko naman na habang buhay na ganun yung magiging buhay ko kasi nakita ko yung hardship ng tatay ko. Kaya nitong 2012, si RR sumakses with flying colors. Hindi lang nakapagtapos ng pag-aaral, nakapasa pa sa board exam at naging isang certified public accountant. Achieved! Ay magbabayad ng tinatawag nating percentage tax. Naabutan namin si RR na patapos na sa kanyang trabaho, pero hindi pa raw dito nagtatapos ang araw niya. Si RR kasi didiretso sa kanyang next job. So luckily, may nakuha tayong job, work from home lang, from foreign clients. And then currently din, nagpa-part-time teaching ako sa iba't ibang schools for the last decade. Ang pangarap daw kasi ni RR, hindi nagtapos sa kagustuhang maging accountant. Pangarap din daw niyang maibahagi sa mga susunod na henerasyon ang kanyang kaalaman. Accountant na, professor pa. Tutulungan ko yung sarili ko, makagraduate ako, makapasa ako, at the same time, baka matulungan ko yung mga kapatid ko. At ang inspirasyon niya raw sa lahat ng tagumpay, ang partner na si Abigail at kanilang 11 taong gulang na anak, na ayaw raw niyang danasin ang pinagdaanan niya noon. Ayokong mag-stay dito habang buhay. Hindi ko naman sinasabi na lalayo ako dun sa ganung situation, pero I've been there kasi alam ko yung hirap. Malayo man ang narating, si RR hindi raw nakalilimot sa kanyang nakaraan. Kaya ang tricycle na minsang umagapay sa kanya sa tagumpay, nakapark pa rin sa kanilang bahay. Ito yung motor na gamit ko nung namamasada ako from 2007 until 2012. So kung makita niyo yung condition niya, medyo hindi na siya gumagana, pero nandito siya kasi papaanda rin pa ito ng papa ko. Siguro next year, ako na magpapa-under dito para magamit siya ulit. So ito yung gamit ko nung una na sidecar. Pang 10 to. Pinakamarami na sakay ko dito, 10 katao. Alam pa naman kayo, sir, na siya, no? Na parang i-revive. Hindi ko sa papa ko. Pero kung papa ko, ako. Pero kung ako, baka hindi na. Para kay RR, ang tricycle ang simbolo ng kanyang pagsusumikap at pagsisipag para makamit ang mga pangarap sa buhay. Yung tiwala sa sarili. I have nothing to lose. Parang naisip ko lang na wala namang mawawala sa akin kung susugal ako, kung lalaban ako. Siguro ganun kalakas yung loob ko. Ang mga kwentong gaya ng kay RR ang patunay na nasa itaas o ibaba man tayo sa gulong ng buhay. Basta sasamahan ng pagsusumikap ang pag-arangkada, tiyak makakamit ang inaasam na tagumpay. Naway napangiti po kayo ng aming mga kwento. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.